Hello guys! So eto na nga, ang most requested ng aking mga kabi sa trabaho, ang aking mga colleagues sa departamentong ito. At dahil marami-rami na rin silang nagre-request na magpa-TA, heto na nga, inumpisahan ko ng gawa ng video. At ang unang video ay kung paano ang paggawa ng service record. Ito yung template natin ng service record. So, hinide ko na lang po yung letterhead natin para magkaroon man lang tayo ng konting privacy. So, ngayon, umpisahan ko na po ang pagtuturo. First thing first, employee number. Kung ano yung employee number ni teacher, syempre ilalagay niyo po dyan. Example lang po ito, ano? Next, yung PIN. Tapos yung name, surname niya ay C. Tapos first name niya, tapos ayan. Birth date. At birth, place of birth. After nyo pong ma-fill upan dyan, proceed ka na po dito sa part na ito. So, kung makikita nyo po, ito dito na side is yung service ni teacher from at to. Tapos yung record of appointment, designation, status, and salary. Tapos dito naman yung office or division, station, place of assignment, tsaka branch. And dito, yung separation, leave of absence without pay, date, and cost. So, isa-isahin po natin yan. At first, dito tayo mag-uumpisa. Example lang po, may teacher ako. Ang first day of service niya is June 13, 2019. So, ayan. And hanggang 12/31, 2019. Tapos, yung resignation niya is teacher 1. Yung status of appointment is regular, permanent. Tapos kung magkano ang salary niya, i-base niyo po yan dito sa ating tinatawag na salary schedule. Ito po yan. Ayan. So, dapat meron po kayong print out nito para hindi po kayo mahirapan magtitingin. Kasi pagka ganitong style na gagawin ninyo, may tendency na maano talaga yung paningin ninyo. So, baka mali yung matingnan ninyong salary, mamamali din yung input ninyo sa service record. Etong ginawa ko ngayon is for the purpose na meron lang tayong makikita. Ngayon, si teacher ko ay teacher 1, step 1 at 2019. So, ito po yung sahod niya, annual salary. So, 249,048. Yan po ang ilalagay ko dito sa kanyang service record. Ayan. Tapos, kung saan siya naka-assign, halimbawa sa Maligaya ES. At yung anong status ng kanyang appointment, plantilla niya, national ba yun or local? So, since nasa ganitong organization tayo, national po talaga tayo. And then ito, leave of absence without pay, none. And then, ano po yung kanyang cost? Original. Ito po, makikita naman po dun sa kanyang appointment. Original po ba yun? Reappointment, re-employment, ganun po. Promotion, doon nyo po makikita yan. Kaya, sa case ko ngayon, original, so, ito po ang ilalagay ko. Next po is 2020 na. Ang gagawin nyo po, para hindi kayo mahirapan, kapihin nyo na lang yan. Tapos, 01/01/2020 hanggang December 31, 2020. Tapos dyan, para hindi siya mukhang redundant tingnan, I
Hi, hello ma'am. Good morning po. Morning po, sir. Lumabas lang po. Lalagay ko lang po sa ma'am po yung 792. Tapos dito, NBC 579. Nakuha ko po yan doon sa kanyang salary schedule, di ba po? Ayan. NBC 579, January 1, 2020. Ito yung sahod niya. 267,792. Kaya yan yung nakalagay. Next naman po, 2021. Kapihin nyo lang ulit. Palitan nyo na lang. Ganun din dito, papalitan. Pati yung sahod niya. 286,524. Tapos, NBC 584. Pagkatapos po is 2022. Sa part na po ito is beware na kayo dun sa kanyang magiging step increment. Dahil since 2019 po siya nag-umpisa, expected na after 3 years, magkakaroon siya ng adjustment. So, 2019, 20, 21, 22. So, ibig sabihin, pag June 13, 2022, mag-a-adjust yung sahod niya. Kaya dito, June 12, 2022. So, ito na ngayon yung adjustment. At dahil nag-adjust na yung sahod niya from step 1 to step 2, dito ka na ngayon titingin. Ayan. 308,676. At ang ilalagay natin cost ay step increment, step 2. Next, 2023. At dahil sa status natin ngayon is hanggang 2023 pa lang ang adjustment, ang ilalagay mo dito is present na. So, ibig sabihin, kahit 2024 na tayo, covered na yan siya ng ating service record dahil wala pang adjustment yung ating sahod ngayon. So, hanggang 2023 lang muna. Pagka meron na pong bago, so, i-update ulit natin yung ating service record. Ang sahod na niya is 327,408. Yan ay NBC 591. Ayan po. 327,408. Ayan. Tapos, pagka halimbawa natapos ka na dyan, huwag niyo pong kakalimutan na lagyan ng reason dito sa ibaba. Kung para saan gagamitin ni teacher yan. So, sa purpose natin ngayon is for updating of records. Tapos, date, kung kailan mo ginawa. Tapos, yung person in charge as admin officer na magpipirma ng service record. So, ayan po.
Napakadali lang po at hope na inyo pong nasundan.